Ano na niya, Mr. Maravillas? Tumaas ba yung inflation? Sa report po ng Presidential Communications Office, bagya man lang po yung tinaas ng presyo ng mga bilihin. Yan po, i-report na natin ito mga kababayan before pang palakahin ng mga anti-Marcos, mga DDS. Unahan na natin. Gustong-gusto nila mga kababayan ng mga negative reports laban sa ating administrasyon. Yon ang ikinakatuwa nila. Pag may mga magagandang balita mga kababayan, marami naman ng mga magagandang balita. Dinidid man nila po. Talagang nag-aanap po ng diferensya. O ngayon, tayo naman po, factual, i-report natin itong bahagya man lang po, yung pagtaas ng inflation. Sabi dyan po, nagpakita ng bahagyang pagtaas ang inflation rate sa bansa sa 3.9 noong Mayo 2024. Last month po, mula sa 3.8, isang puntos lang naman po mga kababayan. Noong Abril, aros di man po ito maramdaman ng ating mga mamamayang Pilipinong nagmamahal sa ating Pangulo. Ang nakakaramdam lang naman nito mga kababayan, yung mga supporters ni Inday at ni Maudigs. Ganon sila kasensitive ngayon. Pero nung panahon ni Maudigs mga kababayan, na yung bigas umabot sa 80 pesos per kilo. Alam ba ninyo na sige hanap nila ng 20 pesos na per kilong bigas kasi yun yung promise ni Bangag. Yan ang tawag nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Malayo man po sa pagiging bangag. Narinig ninyo yung speech ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Shangri-La Forum. Napakalinis mga kababayan at napakaganda. Malinaw na malinaw po yung paka-deliver ng kanyang mensahe. Hinangaan po ng mga experts, pati ng mga dilawan, nanganganga na sa ating Pangulong. Malayo po na adik yung ating Pangulo. Ang maraming adik pong nadiskubre sa Davao. Sa City Hall mismo mga kababayan. Pinapaimbestigahan ngayon ni Congressman Ace Barbers. Imagine, 37 members ng Public Safety Office nila. Mga adik pala. Na going back po dito sa inflation na siguradong palalaki nila, sasabihin nila, hirap na yung mga mamamayang Pilipino. Kayo lang naman po nagsasabi niya. Ang dami pong natutuwa kasi tuloy-tuloy ang serbisyo fair mga kababayan. Pupunta dito sa amin sa Friday yung ating Pangulo. Baka magka-access ako. Hindi pa man ako sigurado. I-cover natin kung halimbawa mabigyan tayo ng access mga kababayan. Pag hindi, dito lang tayo. Di ba? Ngayon, ito yung sabi rito. 1 point man lang po, 3.9% mula sa 3.8% noong Abril. Negligible po masyado yung inflation. Sa kabila nito, nanatili ang May 2024 inflation rate sa loob ng target range ng pamahalaan na 2% to 4%. Pasok na pasok po. Ito'y mas mababa rin kumpara sa naitalang 6.1% noong Mayo noong nakaraang taon. So may improvement po. So mas mababa naman po yung inflation ngayon. 6.1% May 2024, 6.3% noong April 2023. Ayan po yung bigas kasi ito yung laging controversial po. From 23.9%, 23. Bumaba pa nga pala ngayong Mayo. So pagdating po sa pagkain mga kababayan, nag-slow down yung inflation rate for May 2024.
Mas mataas nung April, 6.9 sa mga fruits and nuts. 5.5 na lang ngayong Mayo, last month. O, sa mga gulay naman po, mula 4.3% noong Abril, bumagsak siya sa 2.7. Sa bigas, 23.9 noong Abril, 23.0 ngayong nung Mayo. O, sa flour and bread, bumaba din, 4.1, naging 3.5 na lang. Milk and other dairy products and eggs, 1.9, bumaba din, 1.4 na lang nung Mayo. So wala man po tayong dapat na ikabahala, mga kababayan. Pero sa mga DDS, sigurado mga DDS vloggers, palalaki na naman ito. Sasabihin nila, nasaan na yung 20 pesos na per kilong bugas? Hanap sila ng hanap ng 20 pesos na bugas. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man po tumitigil sa paghanap ng paraan. Paano mabawasan yung presyo ng ating bigas? Kaya nga po, PBBM admin eyeing for 29 pesos per kilo of rice for the poor with newly approved tariff rates. Sige po ang meeting ng ating Pangulong Bongbong. Ayan po. Kahapon lang, NEDA Board approves comprehensive tariff program calibrating current tariff rates until 2028 to lower prices of goods. Yan po, yung ating Pangulong Bongbong, mga kababayan, with the economic managers niya. Walang tigil sa pakikipag-meeting niya sa mga economic managers. Galing pa lang doon sa Brunei Darussalam, tapos sa Singapore, hindi man lang na mahinga yung ating Pangulo. Sunod-sunod, mga kababayan, yung mga meetings niya. Tapos yung tulong dito sa mga affected ng pagputok ng Canlaon Volcano. O, tingnan ninyo itong lahar galing sa sa Canlaon Volcano. Matindi po, natakpan na yung mga kalsada po. Ayan ganyan, mga kababayan. So, tuloy-tuloy ang tulong po sa utos ng ating Pangulong Bongbong doon sa mga nasalanta ng affected ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Ayan po, sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang pamalaan sa pag-atid ng tulong sa mga apektado ng pagsabog ng Canlaon. Mayroon na rin naipadalang mobile command center sa Negros Oriental at Negros Occidental para sa mas maayos na disaster response. Kahon-kahon, mga kababayan, truck, 40 million yung worst ng pinadalang mga ayuda po. Yan di ba? Ganon kabisi ngayon ang ating gobyerno. Talagang maasikaso. Ayan po yung ating Pangulo. Level 2 upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Sa kasalukuyan, may 170 pamilya o 796 na katao ang naapektuhan. Agad naman natin sila inilikas sa mga evacuation center. Patuloy ang ating mga ahensya tulad ng PhilBox, NDRMC, ng DSWD sa kanilang masusing pagsusubay at pagbibigay ng suporta. Namigay na tayo ng mga sleeping kits sa La Castellana at may 13,000 family food packs na ang naksyon sa Negros Island at may karagdag 1,000 food packs at iba pang non-food items na paparating. Naka-standby din ang ating mga air asset para sa mas mabilis na pag-responde. Tinitiyak ko na ang ating pamahalaan ay handa at patuloy na nagbibigay ng suporta hanggang makabalik ng ligtas ang lahat sa kanilang mga tahanan. Ako rin ay nananawagan sa lahat, lalo na sa mga nakatira malapit sa lugar, na maging mapagmatsyag at iwasan ang 4-kilometer radius permanent danger zone. Mangyari sumunod sa mga payo at tagubilin mula sa mga lokal na otoridad. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. So, ganon, mga kababayan, mabilis ang pag-aksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati dito po sa inflation, may ginagawa yung ating gobyerno. Meron niya, Mr. Marabilia, siyempre, yung mga DDS niya hindi pa rin masaya. Basta sa kanila, kailangang 20 pesos ang presyo ng bugas.
Sabi nga natin mga kababayan, panahon ni Maudig, sumabot po ng 80 pesos yung kilo ng bigas sa Basilan. Wala silang reklamo. Yan po, oh. August 30, 2018, commercial rice prices soar to 80 pesos per kilo in Basilan. Yan ang report po ng GMA, mga kababayan. Di ba? Commercial rice sa Basilan aabot na sa 80 pesos per kilo. Mga residente napahanap ng alternatibo o 24 oras po. Ano kayo ngayon, mga DDS? Pakinggan natin yung report ng 24 oras. Ito pa. 2 linggo na mula na ideklara ang state of calamity sa Basilan dahil sa krisis sa bigas. Pero patuloy pa rin ang pagmahal ng commercial rice na pumalo na nga sa 80 pesos kada kilo. Dati triple M, pabili kami 30 kilo, ngayon 80. Masyado na nga mabigat sa bulsa at mailap din ang NFA rice sa mga pamilihan na pahanap na ng mas murang alternatibo ang mga Basileño. Pati NFA rice? Wala. Ang gawa naman sa kamoting kahoy na Piuto. Ang puto sa piso, pati marang sa piso. Yan ang kaya ng Piuto na lang, kamuting kahoy. Hindi ko kumakain ng bigas. Kumakain pa rin, pero pang ano na lang. Pang Pilinis na lang. Kasi mahal masyado yung bigas eh. Malaubusan ng NFA rice ang Bontoc Mountain Province. You see? 54 na sako na lang ang laman ng NFA warehouse ng lalawigan. Ang capacity ng warehouse namin is about 12,000 bags. Pero ang laman nito ngayon ay 2018 po. Masyadong malulog. Pwede kami basket. Aalog-alog na rin ang NFA warehouse sa Lawag, Ilocos Norte. 2 araw na lang daw magtatagal ang laman nitong bigas kung hindi darating ay inaasahan nilang supply mula Kita mo? yun. Sa Nueva Ecija, nasa 7,000 pa ang nakareserba nilang sako ng NFA rice. Pero may 4,000 naman dito, pineste ng bukbok. At ano kayo ngayon, mga DDS? Lagi kayong hanap ng 20 pesos na bigas. Si Maudigs po, nag-promise siya, ibababa niya daw sa 7 pesos per kilo. Sa SONA pa, may natupad po? Walang natupad. Sa ilalim muna sa fumigation. Nag 80 pesos per kilo. Naka-cover siya. Pati i-rice mga kababayan, wala. Ngayon, bastante po ng bigas. Sige po pamigay ng ating gobyerno. Ikot ng ikot sa buong Pilipinas si Speaker Martin Romualdez. Ang bansag na nga sa kanya, tawag sa kanya doon sa Mindanao, Mr. Rice. Tama? Ang sako-sakong binukbok ding bigas mula Thailand, tapos ng ma-fumigate. Binukbok pa, at pinayagan imported from Thailand. Ano po na sasabihin ninyo? Asa yung ating gobyerno ngayon sa importation? O bakit nung panahon ni Maudigs, hindi asa sa importation? Di ba? Yung mga galing pa sa Thailand po, binukbok na daw. Ang report ni Sandra Aguinaldo. Tobacco Port sa Albay. Sa lahat ng samples na pati dito sa amin, sa HATS 1, 2, and 3, negative na po sa live insects. Wala po tayong nakitang buhay na insekto. Ang tanong, ligtas naman kaya itong kainin? Binukbok na. Kainin yan, bigas na nag-undergo ng fumigation. Aminado ang NFA na kung walang commercial rice sa merkado, 3 hanggang 4 na araw lang ang itatagal ng kanilang bigas. Gusto ng NFA na bumili ng palay mula sa mga magsasaka pagsapit ng anihan sa susunod na buwan. Yun nga lang, kapag binili ng NFA ang ani ng mga magsasaka, 17 pesos per kilo lang ang kanilang presyo. Dahil dito, maraming magsasaka ang nagbebenta sa mas mataas na halaga sa mga rice trader. Requested for the increase in the buying price. Problematic po. Nung panahon ni Digong, ngayon sinusolusyonan ng ating gobyerno. Kaya sa importation, mas... And we have a sufficient supply ng bigas, kahit medyo mahal. Diba? Pero hindi umabot ng 80 pesos tulad ng panahon ni Maudigs.
Asa ang NFA para makontrol ang presyo ng bigas. Pero hirit ng grupong Bantay Bigas, panandali ang solusyon ang rice importation. Dapat daw pagbutihin ng gobyerno ang pagtulong sa mga magsasaka para mapalaki ang ani ng mga ito. Kailangan lang ng direktang support, subsidyo ng gobyerno sa mga magsasaka at mapalawak. Noong panahon ni Mount Diggs, pati yung irigasyon po, may bayad. Inalis yun lahat, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong. Libre na yung irigasyon. Wala nang singil-singil na bayad po. Naaabot ng ating irigasyon at ganun din maihinto itong land use conversion. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, lumalabas na noong taong 1994, huling nakamit ang 100% rice sufficiency ratio sa bansa. Ibig sabihin, sapat ang rice production sa ating populasyon. Kita ninyo? Paya kayo ngayon, mga DDS. Siguradong yun naman po ang magiging issue ninyo. With the inflation rate na 1% lang naman yung idinagdag, gagamitin nyo naman po ninyo yan na propaganda at hanapan ninyo ng 20 pesos na presyo ng bugas. Pero panahon ni Mount Diggs po, 2018, commercial rice prices soar to 80 pesos per kilo in Basilan. Ano kayo ngayon? Iyang-iya naman kami sa inyo, mga DDS. Yan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.